sa ginawa kong investigasyon. Kung saan man po ako pa rin ng tadhana at ng kapalaran, ay masaya ko po itong babaunin kahit sa kabilang buhay. Yun lang po. Ito ang Wow Trending. Umugong kahapon ang bali-balita na balak ni Bongbong Marcos di umano nakasuhan si Jonathan Morales at hindi nga napigilan ng dating ex-PDEA agent na si Jonathan Morales na maiyak matapos ang ika-3 Senate hearing sa PDEA Leaks. Ito ay dahil sa mga taong sumusuporta sa kanya, partikular na ang mga vloggers at mga ordinaryong mamamayang Pilipino na pumunta pa mismo sa Senado at naghintay sa kanya sa labas. Mag-isa lang si Morales na humarap sa Senado laban sa puwersa ng mga bangag. Matapos mabuking ang alias Picoy, nakatang-isip lang daw niya na bayaran si Morales para itigil na ni Morales ang PDEA leak na kinasasangkutan ni Marcos Jr. di umano at artistang si Maricel Soriano. Matapos nga natanungin ni Senador Bato de la Rosa si Picoy, tinanong niya si Junggoy Estrada kung may tanong ba siya kay Picoy. Hindi interesado si Junggoy kay Picoy, imbis na ito ang magandang tanungin kung sino ang nag-utos kay Picoy para tawagan ang kaibigan ni Jonathan Morales para alukin ito ng malaking pera kapalit ang hindi pagpunta sa Senado. Ayon pa nga sa nasabing video na pinlay sa Senado kahapon na si James Kumar ang kumonta kay Picoy at si First Lady Liza Marcos di umano naman ang kumonta kay James Kumar. Nawala na si Picoy sa eksena dahil madami ng mga kampo na mga bangag ang nagsalita at tuluyan ng nawala. Sa PDEA Leaks ang topic, nagdala pa ng testigo si Junggoy Estrada para sirain palalo ang pagkatao ni Jonathan Morales. At dito nga ay paulit-ulit na binabanggit ni Junggoy Estrada na walang kredibilidad si Morales dahil sa dami ng mga kaso nito. Pero nang risbakan ito ni Morales, abay bigla itong nagalit. Ayon pa kay Morales, ako ay may mga kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman, hindi kagaya po ng ating butihing senador na nakunbik na po. Nagalit ang basurang senador na binoto daw kuno ng 15 milyon na mga Pilipino at dinuro pa niya si Morales at sinabihan na wag mo kong pakialaman sa kaso ko, problema ko yon, yung kaso mo ang ayusin mo, ngik. Nagalit. Kaya ito ang mga naging komento ng mga netizen. Public servant ka, Junggoy Estrada. Ang problema sa mga ito, akala nila walang karapatan ang taong ini-invite nila sa Senado ang sumagot kapag niyuyurakan na yung pagkatao. Ayan tuloy, sinampal ka ng katotohanan, wag daw makialam na high blood, di niya inaasahan na gagawin sa kanya yon, na dilima tuloy. Nasampal ng katotohanan, hindi porkit senador ka, ikaw lang ang may karapatan. Ano kayang naramdaman ni Senador Estrada? Bravo Mr. Morales. Mr. Morales handle himself like a lawyer. I wonder if he has a legal assistance who trains him to answer and focus on the issue. He should make a good lawyer if decides to study law. Good job Sir Morales, mayroon pa rin pala tayong may mga bayag at kamay na bakal na hindi takot harapin ang mga nagpapapapel na senador. Salamat Sir Morales sa inyong tapang. Si Jinggoy lang daw ang may karapatang siraan ang pagkatao ni Morales. Ha ha ha, kaso na real talk, boom, sa pool. Bakit nga ba naging senador yung convicted na yan? Yung iba kasi, pag convicted na, hindi na pwedeng elected or appointed position. Pa rin dun sa pag-a-attack sa'yo na ikaw ay may kaso nga na pagtanim, ano ba yun, pag-reverse, tama ba? False testimony. False testimony. False testimony. Kasi gusto nila nga i-discredit ka na parang sinasabi ni Dikakdak na pinaghirapan na daw yun ng PDEA, tinrabaho na daw nila, ganito. So all of a sudden, ay nag-retract ka. Tama ba? Paano ba yun? Ikwento mo nga sa amin yun, sir, para magkaliwanagan tayo. Ganito kasi po yun. Hindi ka nakasagot doon eh. Hindi ako nabigyan ng pagkakataon kasi ang sabi ni Senator Bato, hindi ka nabigyan ng pagkakataon. Tatawagin niya ako pagka Ngayon, so sa akin naman, since irrelevant naman doon sa issue ng PDEA election at sabi ko, siyempre mama upper class ni Senator Bato yun,
Ngayon, itong sinasabi niya na pagkaka-retract ko, ganito po ang istorya noon. Meron kami, nung dumating ako sa PIDEA, talagang nagistan ko dyan, yung mga usual na practice dyan, na pag kami pinahuhuli, yung mga opisyal namin, o kaya may hinuli na hindi naman talaga, wala talagang ebidensya, tinuturo lang kung sino mag-aapayan. Ibig sabihin kung sino ang, alam mo kahit ng mga kapulisan, alam yan, ng mga lahat na nagkakatrabaho sa narcotics. Ituturo ka lang kung sino yung mag-aapayan. Kahit na ikaw, nasa bahay ka, at pag sinabi, ikaw, apayan ka rito, ikaw portion buyer, ikaw ang arresting, Gano'n na nangyayari. So, dumating yung point na na hindi na namin makaya kasi tatlo kaming ahente na nag-execute ng ng joint affidavit at final namin sa IAS. Itong mga trabaho na ito na hindi naman kami po pwedeng tumanggi katulad ng mga nangyari sa mga kasamahan ko sa PIDEA na iniharap ni Director General Lasso. Kasi itong mga ahente na ito, sasabihin mo kusa pupunta yan para mag-testify sa Senado, never. Walang pakialam yung mga yan. Kung ba't ako solid dyan, di ba? Ba't ako harap dyan, di ba? Kundi yan, in-orderan, kundi yan, hindi pupunta yan dyan, yan pa mga yan. Siyempre, mga mga operatiba yan, ang gugulang ng mga yan. Ang ayaw niya ng, kaya ito, yung pinapaliwanag ko, yung nangyari na yun, under duress kami. Yun nga po. Yun yung gusto kong marinig kasi naputol ka doon, hindi ka napasagot dahil tumalo na naman. So, false testimony, gusto ko maintindihan ng taong bayan. So, nag-testify ka when you say afayan, ikaw ay nagtestigo, nag-sworn. Nagtestigo. So, yung statement mo ay niretract mo, tama? Tama. Ganito po yun. Okay. Yung nga po, ito po yung usual na practice dati. Ito yung dinatnang ko na sistema doon sa PIDEA. At yung nga, hindi totoo yung nangyari na yun. Siyempre, isa ako sa akusado. Opo. Isa ako doon sa naging testigo para sa kaso na yon. Ngayon, biruin nyo, nakikita mo yung anak, yung asawa, na nakakulong yung asawa nila na alam mo naman sa sarili mo na walang kasalanan. At nung time na yun na kinasuhan nyo sila, wala ka ring magawa doon sa PIDEA kasi nga sumusunod ka lang Sumusunod ka lang doon sa mga opisyalis mo. Agawin kita saglit. So yung pag-testify mo na doon sa akusado na yun, maaari ko bang sabihin na pinuwersa ka? Yes. Technically, puwersado. Bakit? Pag tumanggi ka at ikaw yung naatasan mag-apayan o tumistigo dyan sa kaso na yan, pag tumanggi ka, goodbye PIDEA ka. Tatanggalin ka sa pwesto. Oo, gagawan ka ng kaso. O kaya itatapon ka sa malalayong lugar. Gagawan ka ng kaso. Hindi, yung ang taong walang kasalanan, nakakasuhan, ikaw pang tatanggi. Sige nga, yung mga wala nga kasalanan, nakakasuhan Natataniman ng kaso, ikaw pa na, alam mo yung mangyayari sa'yo. Kasi nga, ginagawa sistema doon. Sistema. Ngayon, di nakakulong siya, yung tao. Nakakulong yung mga tao na yan. Every time na nag-i-hearing ka, nandun kare-kare nung asawa yung maliit na anak. Yung isa, bago pa lang lumalakad. Kung ikaw tao, mababasag yung puso mo Tapos alam mo sa sarili mo na walang kasalanan ito. Alam mo kaya, nung sa PIDEA, nag-usap-usap kami, gusto pala natin itama na itong sistema dito. Umpisahan na natin sa atin. Kaya ang ginawa namin, yung dalawang kasama ko na ahente, nag-file kami ng reklamo sa PIDEA IAS at sinabi namin doon, isiniwalat namin sa kanila kung ano yung nangyayari. Ang system ganito, yung dalawa, tinakot-takot ng administrasyon. Yung dalawang tama nyo na nag-testify. Oo. Okay. Ngayon sabi ko nga, nakita nyo naman, yung pattern. Dumadating sa akin yung point talaga, yung pagsasabi ng katotohanan at dun sa
pagtatanggi. Pero mas nananaig yung pagkiling ko dun sa katotohanan. Alam nyo, ang naging panuntunan ko na lang, teka muna, alagad ako ng batas. Para saan ba ako? Para sa pagtatakip ng katotohanan o sa paglaban sa katotohanan? Alagad ka ng batas. Nanumpa ka, tagapagtanggol. Kumbaga sa ang alagad ng batas, hindi usapin dito kung mamamatay ka o mabubuhay ka eh. Kung kinakailangan iharang mo ang nag-iisa mong buhay, gagawin mo para lamang sa kapakanan ng sino man na kahit hindi mo kilala. Ganun ang nangyari sa akin ng pagkakataon na yun. Your Honor, sinabi ko sa korte, hindi po totoo yung nangyari na yan. Hindi, ito yung sinasabi mo Sabi ganun, Your Honor, nandito po ako para magsabi ng totoo. Nag-file po kami ng kaso sa IAS at sinabi po namin ang totoo. Ito po ang nangyari dyan. Tinaniman lang po yan ng aming boss. Hindi po ako nagtanim, yung boss. Yung boss po ang So yun yung nila, so ang nakakalungkot lang pala no, sir, no, by just hearing right now, na ang PIDEA supposedly ay proteksyonan ang tao. I don't know kung itong case na to, di ba, ongoing pa ito, di ba? Opo, kumbaga, pero yung case na binabanggit natin, ito po yung nangyari doon sa doon sa case na na nakawala yung suspect, yung drug suspect. Kasi nga hindi po talaga maatim ng konsensya ko. Sabi ko nga kung kinakailangan ako ang magsakripisyo, gagawin ko. Sabi ko nga di baling magpalaya tayo ng 10 kriminal. Huwag lang tayong magpapakulong ng isang taong wala namang kasalanan. Diba? Wow. Pero mo kriminal. Di ba binibigyan nga natin ng pardon yan? Di ba? Binibigyan ng pardon ng pabulo yan eh. May kasalanan talaga, convicted yan. No? Pero yung magpakulong ka ng isang taong walang kasalanan. Sabi ko nga, bahala na ang Diyos sa akin. Gawan niyo man ako ng kwento. Gawan niyo naman ako, pasabain niyo ako sa lahat, sa buong mundo. Pero may mga taong titindig at titindig dahil ito mulat ang kaisipan. Dahil naiintindihan nila kung ano talaga yung nangyari. Wow. Yun po yung nangyari sa akin. So, kaya ako, yung sinasabi, tinanggal yan. Hindi po ako nahihiya. Kasi bilang pagiging alagad ko ng batas, yun po yung isa sa maipamamana ko sa aking mga anak, sa aking mga apo. Nang ginawa ko yung aking katungkulan bilang alagad ng batas, pinalaya ko itong taong walang kasalanan kahit ang kapalit yung aking karir nyo. Buhay nyo at karir nyo. Wow. Kaya nga nung nakikinig po kami ng hearing, like ako, na sinasabi mo, under duress ka, gusto ko maintindihan. Pero hindi ka binigyan ng chance na para maipaliwanag. So, I'm glad ngayon na ipapaliwanag mo. Ang nakakalungkot lang, na ganun pala ang sistema na kayo yung mga lingkod bayan or alagad ng batas. So, ibig sabihin, sistema ito na kapag inutusan ka ng director mo o ng ganito, o ikaw, magtestigo ka laban dito, kahit wala kang personal knowledge? Nangyayari po yan. Alam po yan, ng mga kahit saang law enforcement units, alam nila yan. Na, bakit ginagawa nila ito, sir? Bakit ginagawa ito? Ganito po yan, May mga, po talaga, kapag ikaw masipag ka mahuli, o pupunuin ka ng court duty. Halimbawa, araw-araw may huli ka. Oo. Kung halimbawa, 5 araw, palagi ka may huli. Sa pagka pinail yung kaso, may 5 kaso ka kagad na hawak. Diba? Pagka yan, pumutok yan, at ibig sabihin pumutok, kung na-file na, magkaroon ng hearing, halos araw-araw ka na. Minsan sa loob ng isang araw, 2 ang hearing mo, 3 mangyayari. Dahil sa dami mong hinuli, sunod-sunod yung court duty mo. Kasi magte-testify ka sa RTC 1, tapos maya-maya sa RTC 2, RTC 3, ganun. Bawat isang kaso, yun, isang korte. Ganun po nangyayari. Kaya
para hindi napupuno yung load ng isang operatiba o isang ahente, binibigay naman sa iba na wala namang yung Walang huli. load. Okay, ikaw mag-apayat dito, ganyan. Ito yung istorya, ganyan. Ganon yun. Ganun pala Kaya, yun. oo, ganun na nangyari. Kaya sa kaso nito, kung nga ito ay Chinese, syempre, high impact Pag Chinese, lalo na foreigner. Pero kung titignan mo, tao rin yan, kahit ba ibang nasyon yan, hindi naman usapin dyan kung Amerikano, Pilipino, o ano yan o inchik yan Ang importante, tao pa rin yan. Minahal ng Diyos yan. Kaya nga naging tao yan, mahal ng Diyos. Yeah. Diba? So, wow, grabe. At least narinig ng taong bayan. So, napakalungkot pala talaga. I don't know sa ibang bansa. Siguro ginagawa din yun. So, napakalungkot pala ng bulok na sistema sa atin sa Pilipinas. Na alam niyo ito pa, isa pa sa natuklasan ko, dahil nung ikulong ako, nung mahuli ako nung March, para dito sa mga kaso ng PIDEA, alam niyo, almost 98% ng nakakulong sa loob ay drug cases. Drug cases. So, nalaman nila, PIDEA ako, sabi ko, naku po. Sabi ko, drug cases yung nakasama mo. Tapos, alam niyo ba, para akong, siyempre, wala ka naman kayo gagawin, kundi usap-usapan, sir, PIDEA pala kayo. Ano ba mangyayari sa akin? So ano ko yung mga istorya nila. Sabi ko, paano ka nahuli? Oo, sabi ko, paano ka nahuli? Kahit paano, nakapag-educate ako ng mga ibang mga PDLs, Kahit paano ka nahuli? Sir, kakakain ko lang po kasi, nakatayo lang po ako doon sa tapat ng bayan. Bigla po akong kinalawit ng pulis. O, sabi gano'n. O, ano nangyari? Ito po, ano kaso mo? Ito po, Section 11, possession daw. So, paano ka nagkaroon ng possession? Nagpapahangin ka lang bagong kain. Yung nga po yan yung ginagawa ng mga ibang para at least merong dagdag accomplishment lang. Masabi na nagtatrabaho sila. Tignan niyo yung mga natin. Kaya nga sabi ko, nakakalungkot talaga. Ito yung mga tao na nakaranas ng pang-aabuso sa kapangyarihan talaga. Ang dami. Kaya ang sistema sa ganyan, talagang makikita mo talaga Kaya nga sabi ko, ganito gagawin mo. Anohin nyo muna yung anong oras ka nahuli at saka yung nakalagay sa affidavit mo kasi nagkakaroon ng discrepancy yan, lalo na doon sa pre-ops. Usually, ang ginagawa ng mga tiwali, nangangalawit muna, tapos gagawa na lang ng senaryo doon sa papel sa kakakasuhan. Halimbawa, yung para ma-achieve lang yung presumption of regularity kasi pag sa narcotics operation, sa anti-drugs operation, dapat meron kang pre-ops, authority to operate, o coordination sa PIDEA. Ang ginagawa, nangangalawit muna, tapos sa kakapapailan ng kaso. Pero yung kaso, yung tawag dito, yung mga papel, yung pagkakahuli sa ng actual, iaabante para tumugma doon sa kanilang mga dokumento para sumunod doon sa presumption of regularity. So, yun yung makikita mo, iisa ang kwento nila. Panay talagang So, kawawa naman pala yung mga tao, mga Pilipino na nagpahangin ka lang o tumambay ka lang dahil gusto mo lang magpalamig or whatsoever. Tapos, itong mga tiwaling mga operatiba ay dadamputin ka para lang may masabi silang may nagawa sila o may accomplishment sila. Tama. Oo, tama. Oh my Kaya God. nga, sabi ko, itong sistema na to, talagang wala, dapat maputol na. Kaya nga ang tao, dapat ma-educate. Dapat sa sambayan ng Pilipino, katulad sa inyo, may mga yung kayo yung medium ngayon, kayo yung mga sinusubaybayan ng taong bayan. Ang kailangan sa taong bayan, ma-equip ng proper knowledge. Para at least alam nila yung kasi ang alam lang nila, may karapatan ako sa ilalim ng konstitusyon, pero hindi nila alam yung proseso. Dapat na-educate ang taong bayan o anong gagawin mo pag hinuli ka, anong dapat mo sabihin, di ba? O kaya nga ngayon, importante may CCTV. Kahit hindi na mura na lang ang CCTV ngayon Kasi Dapat lahat ang meron, CCTV hindi nagsisinungaling yan, may oras yan, may petsa. Kasi kagaya yung iba na nahuhuli na kinakalawit, di ba? Nakikita naman natin sa sa iba't ibang social media sites, meron mga kinakalawit na nahuhuli diyan, pero
magugulat ka, may kaso, pero balikan mo yung banner na hinuli siya, balikan mo yung oras o petsa na hinuli siya, hindi magtutugma doon sa dokumentong isinasubmit nila sa korte. Yun eh. Wow. So, itong sinasabi ni Kakdak na dinidiin ka at ni Jinggoy na ikaw ay masamang tao kasi mayroon kang false testimony case, hilingid sa kaalaman ng tao ay niretract mo dahil hindi nakayanan ng konsensya mo na makulong ang isang taong inosente. Tama, dahil wala naman talagang katotohanan yung pagkakakulong niya. Yung kaso na dahil ito ginamit lang yung mga ahente sa dikta ng opisina kasi may pananakot. Meron talaga masamang mangyayari pag tumanggi ka. Yung mga inchik na nga, yung mga nakakasuhan, yung pa hindi kayang gawin sa'yo, tao ko lang din. Opisina ang kalaban mo, institusyon. Institusyon ang kalaban mo. Pag hindi ka sumunod, meron kang kapupuntahan. Di ba nga, si Atty. Delgado na nga lang, dinibdiban kanakasuhan pa abogado yun merong sapat na kakayahan para humarap sa anumang pangalan, lalo na sa legal na pero tignan mo. Di ba yun ang classic example? Di ba? So mga kababayan, narinig natin ngayon, buti na lang, okay, meron tayong platform. Kaya pala, ang daming nag-gang up sa inyo, sir. Kasi ayaw nilang malaman kung ano yung maduming practice dito sa mga institusyon, hindi lang ng PDEA, iba pang mga institusyon. At dito mo makikita na ang gobyerno ni Marcos Jr. na bangag ay wala talagang planong linisin ang madumi o ang tiwaling institusyon, iba't ibang institusyon. Pero ako naman, what do you expect? Sangkot nga sila sa lahat. Nabanggit ko na, araw-araw dito ako nagbablog. Mapunta ako dun sa statement ni Serapio. Okay? Si Serapio na ang pagkahaba-haba ng mga statement na inamin niya na ikaw ay pinatawag nga niya. Pero ang parang sinasabi niya doon, it's not about na pigilin itong supposedly o yung naudlot na raid para kay Marcos Jr. I-correct niyo kung mali yung pagkakaalala ko, di ba? So, doon, another confirmation na pinatawag ka niya. Opo. Yung sinasabi nga po ni Gerald Santiago na ang yabang ko na bakit ako ipatatawag sa Malacanang. Yes, Hindi ko nga rin po alam Kaya nga po, eto hindi ko muna masyadong sasagutin o elaborate yung tungkol dito sa kasi meron pa ako inaantay si Executive Secretary Paquito Ochoa. Okay. Yun po yung inaantay. Kasi antay muna natin para hindi ma-preempt yung kanilang yung kanilang script. Opo, para naman mabigyan natin ng pagkakataon silang makapaghanda kung anong sasabihin nila. Yun po yung Okay. So, I know may katanungan. Anong oras na po ba dyan sa I know mayroon din kayong interview kaila Doc Lorraine. Anong oras na ba? 10:42 po. 10:42. Sige, 5 minutes na lang tayo. Ito, may interview. Abangan nyo si AJM kila Doc Lorraine. May katanungan lang ito. Grabe. Ito po ang katanungan. Sige, sagutin nyo muna yan. Nananap ko lang yung question dito ni Butch. Siguro habang inaantay nyo yung tanong. Okay. Meron akong gustong pasalamatan. Sige, magpasalamat muna kayo dyan. Go. Alam niyo po, dito po sa nangyari sa akin, akala nga namin ng pamilya ko na mag-isa lang talaga ako na dito, na lalabas doon sa Senado. Bagamat wala akong literal na kasamahan o na katabi ko sa upuan o sa pagsasalita. Pero talagang naramdaman ko nakita ko yung pagmamalasakit ng mga tao. Sabi nga ito lang yung gusto ko maipaabot sa inyo yung pasasalamat
Mahal mga namin kayo, sir. sa mga Andito grupo at mga individual na patuloy na nagiging katuwang ng sambayanang Pilipino sa paghahatid ng tunay na isyu ng lipunan at patuloy na nagmumulat sa kamalayan ng sambayanang Pilipino. Kaugnay ng ginagawang pambubudol ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sambayanang Pilipino. Una, yung Maharlika Network, yung Boljak, Boljakera, SAS Rogando Sasot, Joey De Vibre, ang SMNI, Peebles Talakera, Attorney Trixie Cruz Angeles, Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Badong, Attorney Risa, Jay Sonsa, Ka Eric Celis, Lorraine Badoy, Banateros, sina Banat Bay, Coach Oli, and Boss Dada, kina Yusek Marlon and Yusek Pam ng The Third Floor Studio, kay General Macanas, kay Captain Dado, kay Miss Malu Tikia, sa grupong Hindi Mo Pera Yan Group, Marcos Resign Movement, Hakbang ng Maisog Group, Ibi Jugalbot, I Am Shawen, Ibarra Crisostomo, John Reiter, Bisdak, PH Update, Catherine Bulan TV, Paystock.com, Dance Scorpion, Brothers Traveler, Fans TV Official, Tropang Bisaya, Tropang OFW Channel, Sir Co-op Meetup, Aguilar TV, Teroy TV 26, Parak TV, Ading Journey, Sulong at Matatag na Pilipinas, at mga kapwa ko, mga OFWs, saan mang panig kayo ng mundo. At sa lahat po ng mga vloggers na hindi ko nabanggit, ganun din po sa mainstream media. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ako ay talagang wala po akong maipagkakaloob sa inyo, kundi ito pong aking paninindigan, ang aking personal na kaalaman patungkol po dito sa ginawa kong investigasyon. Kung saan man po ako pa rin ng tadhana at ng kapalaran, ay masaya ko po itong babaunin kahit sa kabilang buhay. Yun lang po. JM, nandito po kami sa inyo na ako, sabi ko nga, hanggang humihinga po ako katulad ninyo. Pareho tayo ng sitwasyon, ginigipit, sinusubukang itumba, may mga banta sa buhay. Asahan niyo po, hindi namin kayo iiwan, sir. Ganon din po. Baka makalimutan ko din po yung si Miss Sandra Cam, yung kanyang yung kanyang whistleblower foundation na nagpapahatid ng tulong sa pamagitan ng kanyang mga Kaya ako po, yung pong ginagawa niyo sa akin, na doon pa lang, doon sa mga impression ninyo, doon sa mga inspirasyon na pinagkakaloob nyo, na nababasa ko at nababasa ng aming pamilya. Napakalaking bagay po nito. Parang ito na po yung nagsisilbing kalakasan sa amin. Ito na po yung nagsisilbing hininga para sa amin. Dahil alam ko po, itong kalagayan ko na to talagang napaka-imposible na malampasan. Pero naniniwala ako na sa pamamagitan ng Diyos at ng sambayan ng Pilipino, malalampasan ko po ito, malalampasan po natin lahat ito. Yes, sir. Pasensya na po kayo kung nagiging lang po ako. Alam ko po, sinusubukan yung pigilin yung inyong emotion, pero ipinakita nyo sa amin yung inyong tapang panindigan doon sa Senado, at ngayon ipinakita nyo sa amin
kung ano yung puso, kung anong meron talaga kayo na sinisubukan o ginawang pigilan ka doon sa Senado. Ngayon sa araw na ito, narinig namin na isinakripisyo mo yung karir mo. Tumayo ka, nakasuhan ka dahil lamang sa paninindigan na hindi kinakaya ng puso mo na may makulong na isang Pilipino na may mga maliliit na anak na inosente. Kaya isinakripisyo mo yung karir mo. I hope marami tayong oras, pero alam ko may interview po kayo, sir. Ulitin natin to, marami pa sana akong katanungan. Mula po sa kaibuturan na akin po, ang mga nagmamahal sa inyo ngayon, sobra po, overwhelming. Huwag po kayo panghinaan ng loob, sir. Again, kumbaga parang blood compact tayo dito sa ano na to, sa oras na ito. Wala pong iwanan, sir. Saludo po ako sa inyo at sa